Mag-ingat sa mga inaakalang kaibigan. Hindi lahat ng nakakausap o nakikita ay tunay nating kakilala. Ang iba ay mga elementong ginagaya lamang ang ating itsura. Nakatagpo ka na ba ng doppelganger? Ako, oo. At hindi mo papaniwalaan ang nangyari. Mahilig ka ba sa kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Hey everyone! Welcome back to my channel. I'm Edbeast. At ang episode natin ngayon ay tungkol sa totoong karanasan ko sa mga doppelganger. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa mga bago nating kwento. Ang ating unang kwento ay karanasan ko nung high school ako. Mahilig ako gumala nun at lagi ko kasama yung mga best friend ko. Yung isa sa mga best friend ko may motor siya at lagi kami umaangkat sa kanya pag may mga galaan. Hindi kami nagmimintis sa mga kainan, lalo na sa mga kaibigan namin. Noong araw na yun, naimbitahan kami sa isang bahay ng isa sa mga kaibigan namin. Ate-ate namin siya. At pag nasa bahay kami nila, lagi kaming feel at home. Kasi sobrang bait niya sa amin. Hindi ko inakala na nung gabing yun, makaka-encounter pala kami ng isang kababalaghan. Ito yung unang beses na naka-encounter ako ng doppelganger. At kasama ko yung best friend ko nung nakita ko yun. Pagkapasok namin sa gate ng bahay nila ate, nagpark kami sa madilim na part ng compound nila. Pagbaba namin sa motor, diretso na kami lumakad papunta sana sa bahay. Kaso napansin ko na naiwan yung isang kaibigan namin. Tinawag ko siya. Sabi ko sabay-sabay na kaming pumasok. Kaso parang hindi niya ako pinansin or hindi niya ako napansin. Para siyang anino lang, silhouette lang yung nakikita ko. Pero itsura talaga siya, yung forma niya parang yung kaibigan ko talaga. So sumigaw ako ulit para sumabay na siya sa amin. Kaso hindi niya talaga ako pinansin. Naiya ko na lang siya at pumasok na lang kami ng isa kong best friend. Pagpasok namin sa bahay nila ate, nagulat kami sobra. Medyo nanlamig ako nun. Dahil ano na yung isang kaibigan namin, nauna na pala siya. Nasa lamesa na siya, makain. Napalingon ako sa kaibigan ko. Ang dami kong tanong nung time na yun. Sino o ano nga ba nakita natin? Yung ating pangalawang storya ay karanasan ko nung college ako. Nangyari ito sa parehong bahay sa unang storya. College na ako pero mahilig pa rin talaga akong gumala nung time na to. At nagkaroon ng isang salo-salo nung kinaate. Di ko inakala nagagabihin pala ako sa araw na yun. So wala na akong masakyan. Kaya nag-decide ako na doon na lang matulog. So nagkukwentuhan kami sa sala noon at biglang nagkayayaan sila ate na bumili ng Jollibee. Si ate sobrang bait talaga, mahilig talaga siya manlibre. Kaya pumayag ako pero hindi na ako sumama sa kanila. Nung time na yun, desisyon ako na magpahinga na sa kwarto. Yung bahay nga pala nila ay maliit lang. May 2 kwarto ito at maliit na sala. Doon ako tumuloy sa kwarto na may double deck. Ever since na naka-experience ako ng kababalagan nung kwento ko sa unang kwento ko, medyo kinakabahan ako lagi at kinikilabutan pag mag-isa ako dun sa bahay na yun. Pero nung time na to, hindi ako kinabahan dahil pagpasok ko sa kwarto, yung kapatid niya sa itaas ng double deck, nagsiselfone. Humiga muna ako habang hinihintay sila ate. Nung dumating sila, tinawag nila ako. Dito na ang Jollibee. Tara na. Alam ko sa itaas ng double deck yung kapatid niya. Tinawag ko rin siya. Sabi ko, tara na. Andyan na daw yung Jollibee. Sumagot naman siya sa akin. Sabi niya, sige lang. Susunod na lang ako. Lumabas ako ng kwarto. Tumingin muna ako kina ate. Laking gulat ko.
nung pumasok sa pinto yung kapatid niya. Sabi ko, paano nanggaling ka sa kabilang bahay? Nakausap lang kita ngayon. Sumagot ka pa sa akin. Sabi niya, ha? Imposible yun. Kasi kanina pa ako nun sa kabilang bahay. Nanlambot yung tuhod ko nun. Tila bang ayaw ko na matulog sa kwartong yun. Sabi ko kay ate, hindi biro yung na-experience ko. Pati sila natakot din sa sinabi ko. Napaisip tuloy ako. Kung hindi yung kapatid niya yung kasama ko sa kwarto, edi sino? Ang ating pangatlong kwento ay karanasan ko nung college pa rin ako. Lumabas ako ng tindahan ng gabing yun para bumili ng makakain. Habang bumibili, napansin ko na nakatambay doon yung pinsan ko. Kaya nagdesisyon ako na makipagkwentuhan muna sa kanya bago umuwi ng bahay. Habang nagkukwentuhan kami, napansin namin na nagbibisikleta yung isa naming kaibigan. Sa barangay namin, kami magkaibigan, pag nagkikita-kita, madalas namin sigawan ng isa't isa na pabiro. Kaya nung nakita namin yung isang kaibigan namin na medyo malapit na siya sa amin, sinigawan namin siya ng, "Hoy!" Hindi niya kami pinansin nung time na yun. Para ba siyang wala sa sarili na nakatulala lang habang nagbibisikleta. Habang papalayo siya sa amin, sabi ko, parang baliw to, di kami pinansin, sabi ko sa pinsan ko. Sa daan na yun, may paliko sa dulo. Nung araw na may nakapark na jeep sa paliko, kaya di namin makikita kung nakaliko na siya. Pero sisundan pa rin namin siya ng tingin. Nung makaliko siya, tumingon kami at laking gulat namin na siya ulit ang nakita namin. Pero nung pagkakataon na ito, pinansin niya na kami. Sabi ko sa kanya, paano mo nagawa yun? Kakadaan mo lang, dadaan ka ulit. Sabi niya, ha? Anong sinasabi mo? So parang hindi niya alam kung ano talaga nangyari. Sabi ng isang pinsan ko, sabi niya, dalawa kami nakakita sa'yo, dumaan ka. Paano mo nagawa yun? Di rin siya makapaniwala sa sinasabi niya. Sabi niya, niloloko lang namin siya. Pero, ano nga ba yung nakita namin? Kaibigan ba namin yun? O talagang elementong nagpakita lang sa amin? Ang ating huling kwento ay isang karanasan na nangyari last year lang. Bagong panganak ng asawa ko sa third baby namin. Nasa NICU pa yung baby namin at kakahatid lang sa asawa ko sa kwarto niya. Pagkatapos ko siyang tulungan makapagpahinga, pinilit ko na rin sana makatulog. Pero halos di ako makatulog nung gabing yun. Hindi ko ba alam kung bakit. Kaya nagdesisyon ako, manood na lang muna ng TV. Habang nanonood ako ng TV, nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Yung nakakakilabot na lamig. Take note, air conditioned yung kwarto. Pero ibang lamig yung naramdaman ko. Pero binaliwala ko lang yun. Habang nanonood ako, bigla ko narinig yung boses ng kaibigan ko. Tinatawag yung pangalan ko. Yung para bang nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto. Lumingon ako. Pero laking gulat ko na wala namang tao doon. Inisip ko na lang baka nasa pintuan, labas ng pintuan pa siya. Hinayaan ko na lang muna baka pumasok. Pero wala pang 5 minuto, nakarinig na naman ako ng tawag. Pero sa pagkakataon to, sobrang lapit na ng boses niya. Parang nasa tenga ko na. Tinatawag pa rito yung pangalan ko. Medyo kinabahan ako nung oras na yun. Dahil ako na lang yung gising at tulog na yung asawa ko. Nilakasan ko na lang muna yung volume ng TV para mabaling yung atensyon ko sa mga nangyayari sa kwarto. Habang nanonood ako ng TV nung time na yun, di ako makapaniwala sa mga susunod na nangyari.
narinig ko ulit yung parehong boses ng kaibigan ko. At sa oras na to, naalala ko kanina pa pala umuwi yung kaibigan ko. So, ang sabi niya, andyan na siya. Nung narinig ko yung mga salitang yun, hanggang ngayon, tumitindig pa rin talaga yung balahibo ko. Hindi ko ba alam kung ano yun. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit ginagaya niya yung boses ng kaibigan ko. Pero isa lang masasabi ko, hindi pangkaraniwan ang karanasan na yun. Maraming salamat pala sa mga sumubaybay sa ating bagong episode ngayon. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.